Ito natin ang naging buhay ng mga natatanging Pilipino sa ating kasaysayan. Malaki ang kanilang naging ambag sa paggising at pagpapalalim ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Simulan natin kay Marcelo H. del Pilar. Naalala mo pa ba siya? Matatandaan na isa siya sa mga propagandista na lumaban gamit ang panulat. Tara't balikan natin kung papaano niya ginising ang kamaliang nasyonalismo ng mga Pilipino. Si Marcelo H. del Pilar ay ipinanganak sa Kupang, Bulacan noong ika-30 ng Agosto, 1850. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at sa bandang huli ay sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan natapos niya ang kanyang kursong abogasya. Itinatag niya ang pahayagang Diaryong Tagalog na nagsisiwalat ng katiwaliang ginagawa noon ng mga prayle. Nagawa niyang isulat ang isang satirikong sulatin bilang pagtuligsa sa mga ito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng alkansya, ang prayle sumasa inyo. Bukod kayo ng pinagpala at pinahigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Maria, Ina ng Derechos, ipanalangin mo kaming huwag anitan, ngayon at kami ipapatay. Siya nawa. Sa galit ng mga prayle at Espanyol, ay napilitan siyang lisanin ang Pilipinas at tumakas. Nagpunta siya sa Espanya at pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang unang patnugot ng La Solidaridad. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pagtuligsa at paglaban sa mga prayle. Dumating ang panahon nang walang perang dumadating para suportahan ang pahayagan. Siya ay naghirap, nagutom, at kalaunan ay nagkasakit ng tuberculosis. Bago siya mamatay sa Barcelona, iniwan niya ang makapangyarihang salita na siyang tumatak sa mga revolusyonaryo. Ang paghihimagsik ay ang huling lunas, lalo na kapag ang mga tao ay naniniwala na ang mapayapang paraan ay walang saysay upang masiguro ang mga lunas sa kasamaan. Nakalulungkot kung iisipin ang naging katapusan ng buhay ni Marcelo H. del Pilar. Namatay siya na malayo sa bayang pinakamamahal. Nagsakripisyo siya sa malayong bansa at hinintay ang pagliwanag, pag-asa at pagsikat ng araw na darating din ang panahong lalaya ang bansang Pilipinas. Natunghayan natin ang kanyang pamamaraan kung paano niya inisin ang mga prayle sa panahong iyon dahil sa kanilang ginagawang pagtrato sa mga Indio. Ngunit paalala mga bata, huwag na huwag ninyong gagawin na paglaruan ang isang panalangin. Anumang relihiyong ito, tandaan natin na kailangan manatili ang respeto at pagpapahalaga sa ating kapwa upang maiwasan ang away at gulo. Tapos na ang laban na iyon ni Marcelo H. del Pilar. Makikita natin sa kasalukuyan na ang mga relihiyon ngayon, mapakatoliko, Iglesia ni Cristo, Islam at iba pa ay nakatuon sa mabuting hangarin para sa lubos na ikabubuti ng sangkatauhan. Madali ang maging tao, pero mahirap magpakatao. Tara't tunghayan natin ang susunod na katangi-tanging Pilipino sa ating kasaysayan. Siya ay isang di-ordinaryong babae, si Tandang Sora. Sa edad na 84, si Melchor Aquino, ang ina ng Katipunan, ay isa sa mga bayaning Pilipino na dapat hangaan. Siya ay galing sa mahirap na pamilya at hindi nakapag-aral. Sa pamamagitan ng sariling sikap, ay tinulungan niya ang kanyang sarili na magbasa at sumulat. Pinalaki niya ng mag-isa ang 6 na anak. 7 taon pa lamang noon ang kanyang bunsong anak nang mamatay ang kanyang asawa na si Fulgencio de Ramos na isang kabesa de barangay. Siya ay hindi na muling nag-asawa. Tinulungan niya ang mga Katipunero. Pinatuloy niya ang mga ito sa kanyang kamalig. Binigyan ng pagkain at tubig. Tumulong siya para gamutin ang mga sugatan at may sakit. Noong nalaman ng mga Espanyol ang kanyang ginawang pagtulong sa mga Katipunero, siya ay hinuli ng mga Guardia Sibil at kinulong sa bilibid. Di nagtagal ay ipinatapon siya sa Guam. Kawawa naman si Tandang Sora, di ba? Nakita niyo ba yun mga bata? Hindi tinitingnan ng mga Espanyol noon ang iyong edad kahit ikaw ay isa ng uugod-ugod na matanda. Para sa kanila, oras na kinalaban mo sila, kailangan kang hulihin at ipakulong. Kung minsan pa ay binibigyan ng parusang kamatayan.
Kawawa talaga si Tandang Sora dahil nakabalik lamang siya sa Pilipinas noong panahon na ng mga Amerikano. Siya ay inalok ng salapi ng mga Amerikano dahil sa kanyang ginawang ambag sa himagsikan. Ngunit kanya itong tinanggihan. Namatay siyang dukha at wala nang babalikang ari-arian. Hindi ako naging bayani para pagkakitaan ito. Sunod sa ating listahan ang dalawang miyembro ng Katipunan, ang mga lider ng Magdalo at Magdiwang. Si Emilio Aguinaldo ang pinakabatang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa siya sa bayaning nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol at Amerikano. Sumali siya sa Katipunan, ang samahan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, at dito siya naging pinuno ng Kampong Magdalo. Naging importanteng lokasyon ang Cavite sa panahon ng Revolusyon. Dahil sa naganap na kumbensyon sa Tejeros, nagkaroon ng paksyon sa pagitan ng grupo ng Magdalo at Magdiwang. Lumaki ng lumaki ang alitan sa pamunuan ng Katipunan hanggang sa mapagbintangan si Andres Bonifacio sa salang sedisyon at pagtataksil na naging sanhi kung bakit ito hinuli at ipinapatay kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Pinamunuan niya ang pagtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan hanggang sa magkaroon ng kasunduan sa Biak na Bato. Ipinatapon siya sa Hong Kong bilang bahagi ng kasunduan. Ngunit siya ay nagbalik sa bansa upang ipagpatuloy ang laban. Sa pagkakamit ng kasarinlan noong ika-12 ng Hunyo 1898, kanyang ipinamalas ang kanyang pamumuno bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Samantala, ang lider naman ng Magdiwang ay si Andres Bonifacio, ang nagtatag at supremo ng Katipunan. Ipinanganak siya noong ika-30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina na itinatag ni Jose Rizal na may layuning pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Makalipas ang 4 na araw, itinatag niya ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o Katipunan sa bahay ni Diodato Arellano sa Calle Azcárraga, Maynila. Ang itinatag niyang kilusan ang nagpayabong at nagpasidhi sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino para lumaya sa pang-aapi ng mga Espanyol. Natapos man ang kanyang buhay sa kamay ng kapwa Pilipino, hindi maikakaila na siya ang simbolo ng katatagan at pag-asa na humubog sa maraming tao upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang tao. Isa sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan ang pagkakaroon ng paksyon sa Katipunan. Sana ay matuto tayong lahat sa aral na tinuturo nito. Ang isang pamahalaan na watak-watak at walang pagkakaisa ay hindi susulong. Walang magtatagumpay dahil iba-iba ang hangarin. Matuto tayong pakinggan at unawain ang bawat panig. Iwasan at alisin ang inggitan. Tanggalin ang pagmamarunong at pagmamayabang. Tayong lahat ay kinakailangang matutong magpakumbaba at aminin sa sarili kung may nagawang pagkakamali. Ang pagsasabi ng kamalian at pagtanggap ng puna ay hindi karuwagan. Bagkus, pinapakita lamang nito kung gaano kabuti ang ating pagkatao. Kaya naman sa ating mga manonood na mag-aaral, ating isapuso ang mga aral na ito. Hindi kaduwagan ang pag-amin sa kamalian. Si Dr. Jose Rizal na may buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo 1861. Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ginising niya ang kamaliang nasyonalismo ng mga Pilipino at ikinalat ang kaisipang liberal sa bansa upang masilayan ng mga Pilipino ang totoong kaganapan at makita nila ang kanilang mga karapatan bilang tao. Sa kanyang mga sinulat at ninanais na reforma, maraming mga Pilipino ang sumunod sa kanyang yapak, gaya ni na Andres Bonifacio na piniling gamitin ang dahas at armas para makamit ang inaasam na kalayaan.
Kilala si Dr. Jose Rizal na tumutuligsa sa mga praile noong panahong iyon. Sa pagsiklab ng himagsikan ng mga katipunero, siya ang itinuturong namuno sa rebelyon laban sa mga Espanyol. Dahil dito, hinatulan siya ng kamatayan. Binaril siya sa Bagong Bayan. Pinabagsak man siya ng bala, ang nag-aalab na damdamin ng mga Pilipino ay hindi na napigilan. Sila ay lumaban at sinigaw ang hinahanap na kalayaan. Ang pamanang aral sa atin ni Jose Rizal ay hindi malilimutan kailanman. Itinuro niya sa atin ang paglaban sa mahinahong paraan. Galit man ang ating puso, naiinis o pikon na pikon, ipinakita niya na mahalagang pag-isipan munang mabuti ang kilos. Ang pagiging mahinahon sa paglikha ng mga desisyon ay nakakatulong para makagawa ng mabuti upang makaiwas sa mas malalang gulo o alitan. Ang pagbaril sa kanya sa Bagong Bayan at ang kanyang kamatayan ay sumisimbolo sa katapangan na harapin ang hamon ng buhay. Tayo sa kasalukuyan ay may gera pa ding hinaharap, hindi ang mga mananakop ngunit ang ating mismong mga sarili. Tingnan natin kung ano ang ating magagawa para sa bayan. Kaysa magturuan at magsisihan, bakit hindi magkaisa para matugunan ang pangangailangan lalo na ng mga mahihirap? Sana'y marami kang napulot na aral mula sa ating aralin. Tandaan, lahat tayo ay mga bayani. Kung magiging bahagi tayo ng pagbabago, umpisahan mo sa iyong kilos, salita at gawa. Hindi pa huli ang lahat. Kaya mga kabataan, tandaan natin ang winika ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Mag-aral kayo ng mabuti at isapuso ang mga aral na natutuhan natin sa kasaysayan. Dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kang napulot na mga aral at lalim at ganda ng ating kasaysayan.